Psalms 12 verses 1 to 8. Salmo 12, the whole chapter, 1 to 8. Yan ang pulong sa Diyos. Kung tanan na naka-open sa itong mga Bible, nato yung mga Bible niyaan na itong mga Old Testament o may Psalm sa ato. Salmo 12, versikulo 1, kasi pwede na ito tumadistillate. Okay? Wala na. Wala yung salmo. Ilan ang pulong sa Diyos, tabang o Ginoo, kaya wala na yung maayong tao nga nahibilin, o wala na yung dili bakakon. Ang tanan nagpinakakay o nagulog-ulugay, pahiluma o Ginoo ang maulog-ulugong dila, o patakuma ang hapugirong bakbak nga nagingon. Mudaog kami pinaagi sa among dila. Isulti na mo ang among gusto o walay makabuot ka na mo. Ang panagingon ng Ginoo, tabangan ko sila, kaya makabus tinawdaog o nga mga timawa ipaantos. Atagan ko sila sa kalinaw ng ipangandoy nila. Kasaligan kayo ng mga saad sa Ginoo, sama sa lunsay ng plata nga giputli sa makapito, pinaagi sa kalayo. Panalimpi kami kanunay o Ginoo, ilikay kami ninyong mga dautan. Libutan kami sa mga dautang tao o sa tanang nagdaig sa dautan. Dalay ko ng pulong sa Diyos. Ako siyang ititulan, may magagawa ka. Taliwala igsuon sa hugaw, dautan na kalibutan, aduna patay mahimo. Amen. Ipikay mong tapan, aduna patay mahimo. Nasayon pa igsuon kung unsa na gyud kadautan o gipuy-an sa dautan ang kalibutan. Amen. Nasayon na ta unsa ka bakakon ang kalibutan. Unsa ka maulog-ulugon ang kalibutan. Unsa kalimpungan ang kalibutan. Nasayon ta igsuon ang gipuy-an na gyud og gi-occupy pagmaayo ang kalibutan sa dautan. Amen. Nasayo makapangutan ta kinsa pa may atong tuhuan. Unsa pa may atong kapitan. Unsa pa may atong buhaton. Unsa pa may atong mahimo igsuon. Kumubalik ta, ngayon ana na din ka-occupy ang kalibutan sa pagkadautan. Adunay mga tao na wala na nagsubay sa naandang gibuhat sa Dios physically o sa lawas nun na original gibuhat sa Ginoo. Like, for example, may mo nang uban na pwede yun mabuhi or pwede yun sa tubangan sa Ginoo ang mga dili pareho nato na adunay duha ka mga identity ani nga kalibutan. Like for example, ang mga bayot o mga tukboy or kanang mga same-sex so na muilan na pwede sila ani nga kalibutan. Na madunggan nato na mo justify yun na okay lang yun ang ilang pagkinabuhi. Okay ra ang ilahang paglatagaw ani nga kalibutan sa identity nga dili gyud subay sa original nga gibuhat sa Ginoo. Adunay mga tao na okay lang na moingon na okay lang ang paglipay pinaagi sa paghubog-hubog. Adunay mga tao na moingon na okay ra ang pagpanlimbong kinaaman kas panginahanglan. Adunay mga tao na moingon na normal lang ang pagdumot ug ang kasuko o ang kasilag tungod kay tao pamanta. Adunay mga tao moingon na normal lang na mas maningkamot ta ug unahon atong panginahanglan kaysa sa pagsimba o sa pagbuhat sa mga buluhaton sa Ginoo. Adunay mga tao igsuon na moingon na mas okay ra ang pag-immoral o ang paghihilampas outside marriage igsuon. Kung timaon ang ilahang gituuan na maoy sudton ang kalipay. Adunay mga tao igsuon na moingon na okay lang na buhaton ni because the world is occupied na yun sa pagkadautan. Grabe ang pagulog-ulog sa yawa, grabe ang paglimpong sa yawa, grabe ang pag-justify sa yawa sa sala. Amen. Kitang tanan, aware ni Ana may soul. Inusahay makaingon ta nga napa ba ka tay mahimo.
na masubo ta usahay na napabagyod ka tayo mahimo ano nga kalibutan. Sa tanan-tanan, gisabwag, gitanong, gistablisan sa yawa ani nga kalibutan, napabakatay mahimo. Na okay raman ang bisyo, okay raman ang sugal, okay raman ang bisag unsang mga gisabwag sa kaaway sa atong kinabuhi. Batigsuon ini nga kabuntagon sa kinabuhi ni David. Makita nato kung unsa gid ang iyang response luyo sa iyang nakita o nasinatin na gipalibutan siya sa kaaway. Gipalibutan, kinikusan siya sa mga dautan igsuon. Naapatay mahimo. Nay mo kaugali mo naapakoy mahimo. Naapatay mahimo, may magagawa ka igsuon. As believers of Christ, giluwas na ta sa Dios sa sala, giluwas na ta sa Dios sa sala ani nga kalibutan. Ingon sa John 16, di ba? Ingon siya John 3:16. Na tungod kay gihumpa sa Dios ang kalibutan, tungod ni anak ipadala niya yung bugtong anak aron sa tanan nga mutog midawat kaniya dili malaglag apan makabaton sa kinabuhi na walay katapusan. Miani si Jesus aron isave ta ani nga kalibutan. Because kabalo ang Ginoo na ang kalibutan gi-occupied gyud sa dautan. Amen. Dili ni mao atong destinasyon igsuon. Gusto sa Dios nga i-separate ta sa kalibutan. Gusto sa Dios nga i-occupy ta sa iyang presence kaya aron dili ta ma-occupy ani nga kalibutan. Amen. And as a followers of Christ, dili na ang kalibutan maoy atong kalinaw, dili na ang kalibutan maoy atong kapahulayan, dili na ang kalibutan maoy atong paglaom, dili na ang kalibutan maoy atong gampanan. But walay lain kung dili si Jesus nga igsuon. Si Jesus sa ato pang Sunday school kaganina, importante ang presence ni Lord because maunay ang atong tinuod na puy-anan mga igsuon. Ani nga kadautan nga kalibutan, si Jesus ang atong puy-anan mga igsuon. Kaya usahay lagi makaingunta na pa pagkatay mahimo. Ani nga kalibutan, nag-occupy naman yun sa pagkadautan. Dagan kitang madunggan, bisan asa sa social media maigsuon ang mga tao kay ganunot na yun sa kinaiyangan sa kalibutan. It means na na-occupy na yun sa kalibutan. Amen. Kana bang kung ang uban mong ihi sa Facebook, mangihi po ng uban. Kaya na-occupy naman pagmaayo sa kalibutan. Na-influence na sa kalibutan. Kung naay mga tao na nabuhi tungkol sa drugs, ang uban mo po nilang suntod tungkol kay maman ang naa sa kalibutan. Kung ang uban nagkinabuhi na immoral o nagkinabuhi na dili maayo, kay mo'y nakita ang pamaagi sa kalibutan. Nagpauntayon tungkol kay mao ang nakita sa kalibutan. But let us be reminded by soul na ang kalibutan is dili na mao atong puy-anan since the day we declare that Jesus our personal Savior ng soul. Si Jesus atong tinuod na puy-anan. Ang iyang espiritu isuon, yung parang espiritu, iyahan ang ipadala sa katagusan kanato. Iyahan ibilin sa katagusan kanato. Because kabalo siya na dili na ang kalibutan mao'y atong tinuod nga puy-anan, kundi ang presensya na sa atong buhi nga Dios na nagbuyo sa tagsa-tagsa kanato. Amen. Taliwala sa kadautan ani nga kalibutan, diin pa nahimutang karon igsuon. Let us be reminded na His presence mo ay atong tinuod na puy-anan igsuon. May magagawa ta. May magagawa ta kanunay. Nadili na lang imo na magpauntayon ta kay naata ni nga kalibutan, naata ni madalog nga kalibutan. Na magpauntayon na lang punta kung unsa ang naa ani nga kalibutan. But remind yourself sa panahon na atong gidawat si Jesus as our Lord and personal Savior, siya na ang atong puy-anan igsuon. Iyang presensya maunay atong puloy. Amen. Taliwala sa dautan nga kalibutan, may magagawa kay igsuon. And sa ako pang na-share kaganina in Psalms 14 verse 2, 1 to 3, 1 to 2, ingon dito na nagalaom ang Dios, gikan sa langit, nagtanaw ang Ginoo sa katawhan, aron pagsusi kung may tao ba nga maalamon ug nagsimpa kaniya. Ingon dira na sa laag ang tanan,
o pulis sila dautan. Wala ngayon ganinay nagbuhat o matarong. Nakita sa Ginoo ang kalibutan, igsoon is grabe naka-occupied sa pagkadautan. Gikan sa langit, nagtanaw siya, isusi niya, o nakita niya, o nasayran niya ang kalibutan, wala nagyoy nagpangabana niya sa Ginoo. Gawas lang sa tanan na iyang gipuy-an. Ikaw o ako igsuon na midawat kaniya. Hinagalaog siya igsuon sa matabi sa kanato. Nataliwala nga naata ni magdanlog na kalibutan na atay gibuhat para makapabilin ta sa atong tinuod na puyanan, maong presensya sa atong buhay na Diyos igsuon. Nagkiling adlaw nga Domingo, makaplaganta niya, nagsimba niya. Nagkaiusa sa pagsimba niya. Nasa adlaw sa atong pagpamahulay, before ta mga tulog, naagid kanunay atong pagpasalamat igsuon. Ngan pa sa Don't Watch nga message nga, at the end of the day, there will always be a thanksgiving. Dapat sa matag ending sa atong adlaw sa kinabuhi, adun na yun ang atong pagpasalamat sa Diyos. Mao gini dapat ang drive daw nato sa atong pag-akto, sa atong pag-worship, sa atong pag-devotional, na angay tang magtiko sa atong mga tuhod before ta mamahulay aron pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Kaya maunang gina-expectar ni Lord sa matag sa kanato that we always find our place na si Jesus yung presence igsoon. Amen. Na dili ta makaplagag sa Dios nga tuwa sa sabungan, sa adlaw sa Domingo, adlaw sa pagsimpa, dili ta niya makaplagag nga tuwa sa itong panimalay, nagbijuki, tuwa sa nangindapin, tuwa sa baybay, asa nagpaingon igsoon, ba't hinaot ka sa matag karon ng unya, makaplagan ta sa Dios, na nagsimba, nagpasalamat, nagpuyo, sa tinuod na itong puyanan na mauang presensya sa itong buhay ng Diyos. We no longer belong aning ang kalibutan igsoon, but we already belong to the presence of the Lord. Amen. At tinuod, usay makinot ka nga, ganong naay mga nagpamalungan ako kahapon na ganong usahay na mga panahon na dili pa bilong ang mga kalibutan. Na usahay ka ka-cast out ta because ang kamatuoran igsuon, we are no longer belong in this world. Kay kini nga kalibutan, tugay ra ning occupy sa dautan. Amen. But we belong to the presence of the Lord. So, belong na sa presence ni Lord. Baliwalaon man tani nga kalibutan, dili ta baliwalaon sa presensya sa pambuhay ng Diyos. Atong sayron ahata nga belong. Hindi mong kaugalingon igsoon, I belong to the presence of God. I do not belong to this world, but I belong to the presence of the Lord. So, sa panahon bitaw nga gibiyaan na ni Jesus ang mga disciple, kung itong itawag na hulaton nilang 40 days because manang itawag Pentecost. Manang itawag taas, mga born again Pentecostal. Buod pa sa butig suon, gikunsaran, gipuy-an sa balaang Espiritu. Because na yung mga Christians na dili bilong sa Pentecost, mga tao nga wala nagtuo sa balang Espiritu o wala nagtuo sa balang Espiritu pero wala nagtuo nga gipuy-an sa balaang Espiritu. But we are, as born-again Christian, evangelical Christians, so we belong to Pentecostal Church. Dili na siya relihiyon, dili na siya itawag ng church, kanapang organization, but itawag sa relihiyon. Mga taong tuo that we kanang gipuy-an sa balaang Espiritu. So, mga tanan na to, unsa man mo nga klase ng Christian, evangelical, Pentecostal Church, nagatuo kami nga gikunsaran sa balang Espiritu o gibitlan kami sa Espiritu sa Diyos. Mga itong mga disciple niya, sa pagbiyan ni Jesus sa iyang pagkunsad, after 40 days, ngayon sila yung kamupamiya sa maong lungsod, hulati ninyo ang pagkunsad sa balang Espiritu sa Diyos. Hinatad yan na bilong nagsoon. And sugod adto na adlaw, after adto na adlaw, the Pentecost igsoon, dili na ang kalibutan ko ay atong puluyanan. At we belong to the presence of the Lord. Munang makaingon pa nga nung ikasilagan man ta sa kalibutan. Amen? Because we, inumitaw po sila, wala na mo, napilong ating nga kalibutan. Munang kasilagan mo ating nga kalibutan.
Kung magsulti tag kamaturan, kasilagan ta ni nga kalibutan. At may magagawa ta ni Suon. Like David, nakapatay mahimo. And always na ito ibutang sa atong alipatakan na dili na gid ni ato puy-anan ang kalibutan. That we dili na ito angay adapt ang kalibutan, dili ni mao ang atong puy-anan. Kung ganingon siya nga, ang purpose ni Lord sa itong kinabuhi is introduction pa ito isuon na, pabilong na tadira, na ang purpose ni Lord sa itong kinabuhi is to follow Him and to be like Him. Because dili na tabilong ani nga kalibutan. Dili na nato ang i-follow ang ilang ininisan, inistoryahan, ilahang kalipay, binuhatan, because we no longer belong ani nga kalibutan. Amen. Ingon siya, follow me and be like me. Imo akong panangimnan pag kinabuhi sa Christ-like o kinaiya sa Dios, because dili na tabilong ani nga kalibutan. So kanang Espiritu sa Dios nga naa ka nato, maunay angay nato sundon. Maunay angay natong tunggon. Maunay angay natong submitaran sa mga kinabuhi, because mauna ang tinuod nato nga puy-anan mga igsoon. Amen. Nasabtan na to. Nakuha na to igsoon. And natay mahimo. Number 1 igsoon. Luyo sa kangit-ngit ani nga kalibutan, temporaryo na itong ipuy-an. Luyo sa kamaturan nga nagpuyot na ta sa presence ni Lord, but still naata ng physical na kalibutan. Dili ta exempted nga makakita ta sa dautan, maipog ta sa dautan, mahulhugan ta sa dautan, ma-influence ta sa dautan. Pagtuyo anang tanan igsoon, napatay mahimo. Number 1, magpakitabang sa Ginoo diya sa mga pag-ampo. In verse 1, my son, si David, tabang Ginoo. Tabang mo Ginoo. Kay wala na'y maayong tao nga nahibilin, o wala na'y dili bakakon. Ang tanan nagpinakakay o nag-ulog-ulugay. Pahiluma o Ginoo ang ulog-ulugon, tila. O patakuma ang mga habugirong bakba nga naginod. Mudaog kami pinaagi sa kong tila. Isulti na mo akong gusto o walay makabuot ka namin. May magagawa tayo soon. Pakitabang sa Diyos. Amen. Na may mga panahon nga libakunta. Kinsa may subject din kanunay sa libak. Ako rin mataas. Subject ta sa libak. Gamay na ito na lihong libakunta. Hello. Kinsa ay usturyaan paginta harap-harapan. Pahibaluan ta sa yawa. Ngano man, para i-provoke ta. Kaya mo man ang trabaho sa yawa, hagiton ta, kawaton na itong kalipay, kalinaw, kalindong, gugma. I-provoke ta, padunggon ta, paibaluon ta, ang ilibak ta, para mahagit ta igsoon. But luyo sa tanan, na nagsinating ni David, na nag-giulog-ulugan siya, gibakakan siya, gibiyay-biyay siya, gihambugiruhan siya, gitretin siya, gihinadlog siya, na dili nakatabangan sa Ginoo, nga mabuntong na ka. Usahay na naman ta sa yawa, igsoon. Amen. But luyo sa tanan, ang response ni David igsoon, nag-ampo, nagpakitabang siya sa Ginoo. Wala siya nagbahalos, wala siya nagbahalos og libak, wala siya nagbahalos og pagdaot, wala siya nagtumpang, wala siya nagsukol. But nagpakahilom siya o nagsaba siya diha sa mga pag-ampo. It sounds like marag healthy. At sa isa to, tawanon, pag kadungog sakit na storya, marag bisod di kay nga dili makabalos. Bisod di kay nga dili maka-explain. Ignon kag wa nimo gipangkawat nimo mga hangir. Labi nagiki-explainan nga wala man mi nagilabot. Nagkuan kuno ka. Ingon anak, ikaw kuno nag-ingon kadto. Ikaw mo kuno labi na kay explain, labi na kayo mga tarungan. Because bukat heavy kayo kung dili kita sa tawanon pa. Bukat di kay kung dili ka mga tarungan. Matigsuon si David, bukat man kung magpakahilom ta. Yet unloaded pa. Heavy, yet unloaded pa.
Diya sa prayer, igsoon mo ng pulong sa Dios. Tanan nga nagsambit sa ngalan sa Ginoo, iyang tabangan, iyang ayuhon, iyang likunon. Diya sa mga pag-ampo igsuon, adunay kalig-on, adunay kaayuhan, adunay kalinaw, adunay kalipay ug kagawasan may suon. Usahay atong pamaagi is atong gidayon ripatahon, atong ginsuklan igsuon. But nay magani nagani mag Nasay na gamito ng yawa nga ipaanto sa imuha para mo'y mag-istorya nga istorya si Kuan sa imo ana. Pilion nato ang magpakahilom ug mas pilion nato ang pag-ampo igsuon. Labaw sa pagpakighinapi o labaw sa pagpakig-istorya sa uban igsuon. Let us consider our hearers. Nausahay kanang makadungog sa ato. Diba? Ginalantaw punta igsuon. Ginalantaw punta. Kung unsa tong response taliwala, magpakitabang sa Ginoo instead nga moribata, instead na musukol, instead na manimalos, instead na mga tarungan, mag-ampo hinuong tadihat sa Ginoo. Mag-ampo hinuong tadihat sa Ginoo. Lain-lain man ang atong tentasyon sa kinabuhi. May uban tintalon sa sugal, may uban tintalon sa bisyo, kaulag, tentasyon sa kwarta, pagpanimbong, pagdumon, kasuko, mga panglibak, pangdaot. Lain-lain ang tentasyon sa itong kinabuhi. Sa pamilya man, sa komunidad man, lain-lain igsuon. At walay lain paagi para makaikyas ka sa tanang hagit sa itong kinabuhi. Gawas lang sa mga pag-ampo o pagpakitabang sa Ginoo. Si David, wala siya gibuhat lain, kundi nagpakitabang siya sa Ginoo. Usahay nga ng Ginoo, nakakita naman siya sa atong mga pag-ampo, tinguha, bisan wala pa na nato gisulti niya. Ba't gusto sa Ginoo tudluan pa may mong hambol sa tubangan, kanapang mo luhod yun yung pagpakitabang kaniya di sa mga pag-ampo, pagpakita sa pagpaubos ng kinahanglan nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sa mga panahon bitaw sa mga Israelita kaniadto, kakita naman ang Ginoo sa ilang sitwasyon. Pag adunay na kung kahimuan kung kita mga yudo, maghangyo, magpakitabang diha sa Ginoo. So, ang Diyos magapapuhat yun sa iyang mga kamot sa tanan na magpaubos ug mudangop kaniya diha sa mga pagkampo. Amen. Taliwala sa tanang hagit sa kinabuhi ng kalibutan. Napatay mahimo isuon. Magpakitabang ta sa Dios diha sa mga pagkampo. Ikaduha isuon nga pwede nato mahimo taliwala sa pagkadautan ani nga kalibutan, taliwala sa mahagiton nga dagan ani nga kalibutan, influensya ani nga kalibutan igsuon. Ikaduha is saligan nato ang saad sa Ginoo. Saligan nato ang saad sa Ginoo. Ingon sa verse 6, kasaligan gayud ang mga saad sa Ginoo, sama sa lunsay nga plata ang iputlit sa makapito pinaagi sa kalayo. Adunay mga panahon nga hagiton ta sa kaaway. Para lang hawason ta sa pagtungo sa Dios. Sa lain-lain na aspeto sa atong kinabuhi igsuon. Sa kalibutan puro na lang kagubot, kaguliyang, pagpakakay, pagulog-ulugay. But si Lord nga nagsaad sa tagsa-tagsa nato ang kinabuhi, dili gid siya mag-ulog-ulog nato mansuon. Dili gid niya pakakan sa tanan nga mga saad niya sa atong kinabuhi. Kung sa financial man nga bahin, nanay panahon nga ulog-ulugan ta sa ana pagsimba, pandaginot, ayo pag-tithes, ayo na pagbuhat sa maayo, pantimbong, usahay, bakakan, limbungan, ulug-ulugan ta sa yawa. Sugal ra kay mas dako ang kita. Mas maka-income din ka, mas dako kitang imong makwarta. Kung maunay mong pamaagi niya imong buhaton. Batigsuon ang Diyos, dili siya bakakon sa mga saad sa kinabuhi. May magagawa ta taliwala sa tanan nga bakak ug gulong-gulong sa yawa sa itong kinabuhi karon. As righteous na katawan sa Dios, saligan na itong saad sa Ginoo. Kung sa mga saad sa Dios, kung sa financial na bahin, sa pag-sustain ang adlaw-adlaw, so kung siya gipangbuhi ganin ako ug ipatubo kanang mga tanong nga pagkaugma pwede malaya kamo pa ba kaha nga mas labaw pa mong bili kanako. Ningon siya, I am your provider. Kung siya dili pamubiyaan og talikdan. Gipakita na niya iyang gahom
nagipakaon niya tong pila ka mga tao nga gutom. Pinaagi lamang sa 7 ka pan ug 2 ka isda may suon. Ato nang pangawakan, hugtan, tuhuan. Amen? Ato nang pangawakan, hold on to God's promises, my soul. Na dili kita bakakan sa Dios. Na dili kita ulog-ulugan sa Dios. Na sa atong pagbuhat sa maayo, sa atong pag-obey sa Ginoo, dili kita niya pagugman, pasagdan, tiyaan o pagkaulawan, taliwala sa itong mga panginahanglan ng soul. Nag-bless ito ko sa kinabuhi nila Pastora Isay sa pagka-hospital ni Jungjung. Taliwala sa tanang sarado ng mga tao nga ilang ginuulan. Nagpabilin silang masaligod sa Dios. Kaya wala gid sila gipakya sa Ginoo. Na-bless kay ko nga gihurot gyud tanang pagbayad sa Ginoo. Always kita gina-prove sa Ginoo sa aton na kana bitaw kasaligan gid siya sa tungkol nagit siya way kanunay. Digit siya kauntan, dili kita niya taligdan, biyaan, di kita matiis sa Ginoo. Bisan unsa kadako sa tong problema, bisan unsa kalisod, di kita biyaan sa Ginoo. Buhaton man gid nato ang maayo sura. Hugtan man gid nato ang saad sa Dios, ang saad sa Dios. Kay ningon pa siya nga, walay lain makapahimuot kaniya gawas lang sa pagtuo. Kung buyan nato itong pagtuo, pagsaling sa saad sa Diyos sa itong kinabuhi, dili kita makasinati sa iyong gahon. Dili lang sa pinansyal, sa kaayuhan sa malatian, taliwala sa bagang sa kalibutan, kung matay na ta, masakit na kita tungkol sa itong sala, tungkol sa itong mga nabuhat. Jesus is our healer. Ingon siya, kung magpaubos na sa tubangan, He is faithful to forgive us, my soul. At diha sa agyang pagpasayo nato, adunay kaayuhan. Dili lang sa balatian, bisan sa mga kaluyahon sa sala. Naingon siya na, walay pagsulay ni alaw niya nga di nato kaya because iyang grasya igo sufisyente sa matag-usakan nato. Munang saad sa Dios. Ganun nabuntong man lagi kululog. Sufficient man kayo mong grasya na ko, pero nadaog man lagi ko Ginoo. Maybe soon wala na nagkupot sa iyang saad sa tungkol na Ginoo. Maybe wala na tuhukti ang saad sa Diyos. Nakapanipong malagi ko, naka-immoral malagi ko, nakasala malagi gabong kuloy. Because maybe wala na ito i-acknowledge na kaya na ito, that Jesus will provide strength sa matagusan natin. So, dili lang sa tentasyon, dili lang sa financial, dili lang sa malatian, pagbisan pa man sa bisan unsang kaluyahon sa itong kinabuhi, kung atong saligan ang saad sa Diyos, dili kita niya pagkason. So, amen. Napantay mahimo, taliwala sa kadautan na nga kalibutan. Makaampo ta, makadagog ta sa Diyos, salig ta sa saad niya sa atong mga kinabuhi. Amen. Ikatulo, buhata gihapon ang matarong. Buhaton nato ang matarong. Ingon pa siya, gikan sa ingingarihan sa langit, nagtanaw siya sa kalibutan, kung naabay nagmaalamon o nagsimpa kaniya. But pasabot, nag-expect din si Lord, nga buhaton nato ang sakto. Luyo sa kahugaw ani nga kalibutan, nangita ang Dios sa matag Kristohanon na nagpadayon gid nagpabilin sa pagmaalamon, pagbuhat sa matarong o nagsimba ng kaniya igsoon. Make it right before the Lord. Amen. Buhaton kaya mo na itong matarong bisan pa man wala na nagbuhat ang dautan. Bisan pa man ang uban wala na nagbuhat. Bisan pa man yung silingan, yung mga igsuon, kinsa panadira, wala na nagbuhat, wala na nagsubay sa sakto. Patungod kinasayon pang ka, ng Diyos, naglaot, nag-expect, na nagbuhat ka sa maayo ang nga kalibutan, buhaton kaya po nato, bisan lisod, o bisan wala na nagbuhat ang uban ng so. Amen. May magagawa ka ng so. Napatay man mo. Taliwala sa tanan, buhaton ng gihapon nato ang maayo. Like David, luyo sa tanan-tanan, kalutan, sa iyang kapanahunan, nakalahutay siya because ipiling niya nga buhaton ng gihapon ng matarong, bisan pa man wala na nagbuhat. Ako ba? Usay magod sunod-sunod tayo suod. Wala naman si mama nagbuhat sa maayo, dili na po ko magbuhat. Wala naman nagsimba si mama, di na po ko magsimba. Wala naman nagpadasigon si Kuan, brother, di na po ko magpadasigon. Wala naman nagbuhat si Kuan, dili na po na ko buhaton.
But ang Dios nagalaom sa matag usa ka nato igsoon. Nagibuhat gyapon nato unsay matarong sa iyang atubangan. Luyong ang uban wala na nagbuhat ng igsoon. Amen. Ikaupat and last igsoon. Ibalui nga naa naglantaw ang Dios ug nasayod siya sa tanan natong gibuhat maayo man kita udapan. Psalms 14 verse 1 to 3. Ang mga buang-buang moingon silang kaugalingon walay Dios, dautan silang tanan ug milad ug binuhatan, walang gyud nagbuhat ug maayo. Pangikan sa langit nagtan-aw ang Ginoo sa katawan aron pagsusi kung may tawo mang maalamon o nagsimba kaniya. Amen. Ingon pa sa Psalms, sa Proverbs na igsoon sa ako pang na-share last time na nasayod ang Ginoo sa tanan sa matag usa ka nato, nagtan-aw siya ka nato, maayo man kita o dautan. Nakakita ang Ginoo. And upon knowing na nakakita siya sa matag usa ka nato, mamahimo sa tatang magmangon na tungod kinakakita man siya nato, buhaton nato sa sakto before him so. Kung i-acknowledge na to, na na-notice kita sa Ginoo kanunay, bisan wala ta nakita sa tao, bisan wala ta nakita sa itong pastor, leader, may suon, pero kung i-acknowledge na to, na kanunay tangtataw sa mata sa Ginoo, magmanhon kita kung sa atong buhaton. Amen. Natay mahimo, taniwala isuon na kurang na kayang kalibutan, kana bitaw ma-influential lang kalibutan sa dautan na makaingon ta na matakdan na kita na mapaundayon na nato itong kinabuhi kay murag wala naman kadalingay nato dautan naman at may magagawa ta may so natay mahimo i-acknowledge nato nga ang Ginoo nakakita sa ato sa tanan nga panahon. Nakita ta niya maayo man na dautan ng atong gibuhat. Gibuhat man nato na sa tago sa dayag, nakita na kanunay sa Ginoo. Buot maayo daw tayo. Kung nagbuhat na sa dautan, nakita na sa Ginoo. Kung nagbuhat na sa maayo, nakita po na sa Ginoo. O iya po na Ginoo, iya po na gikount igsuon. Wala po na gikawang sa Ginoo. Iya po nang baslan sa maayo igsuon. And kung nakita po sa Dios, nagibuhat na ito ang dautan, naapuntay silot ni anak ng igsuon. May pinaagi sa pag-acknowledge na nakita ta sa Ginoo kanunay maayo man dautan atong gibuhat sa ingon makamatmunta makauna-una ta nga dili ni angay nato buhaton dili nato ni angay sundon kay nakita man ta sa Ginoo. Ayaw huna-hunaa nga wala masayod o wala makakita ang Ginoo kanimo igsoon na makaplagan unta ta ni Lord na nagkinabuhi nga iyaha. Amen. Kami itong sahay, sayon-sayonon na lang nato ang sala. Sayon-sayonon na lang nato ang dautan pagbuhat. Akong i-share as I end my soon, last Monday sa gabi, mga alas 2 na ko nakatulog kay nagdamgo ko o dili maayo sa akong damgo. Nakadamgo ko na anong itong ipakita din sa Ginoo sa ako ang yawa ba. Anong itong nakay ko first time gito na damgo na ako dagan makay ko mga hadlok na damgo. Pero katod yung physical bitaw makita nimo ba nga sungayan siya, bulay ang mata, then more naka-body fit siya sa black color, na nagkamang siya sa dingding, na nagkapait. Kaya nag-prayer man daw ni Pastor Isa ni Melody. And ang yawa gid kay na puntirya gid siya sa ako paingon. Ako gid iya puntirya nagiana gid ko niyo. Iya ko anak ba? Iya kong kanang bitaw sana ko bitaw dayugon gid ko niya. So because nato na time na ako'y kanang bitaw naka-confess ni Lord na sala ba kung gid nako'y struggle nga akong gid pakigangian sa Ginoo. And at na gabi kanang nag-end up di ko nga wala ko nag-submit din sa kabuton sa Ginoo. Wala di ko nag-submit. Gibuhat din ako ang dautan. And at na gabi kanang nagkuhan Ginoo na kanang bitong ang message niya sa ako is hangtod dili nimo makita siyang yawa, di ka mahadlok sa sala.
hangtod dili na makita. Sa itong kinabuhigsuan, tungkol dili na itong kakita ang yawa nga nag-influence nato sa sala. Dili kita kahadlok sa sala. Murag ato na lang i-normalize na okay ra ang pagpamaka, okay ra ang pagbuhat sa dautan, okay ra ang pagsulti sa dili maayo, okay ra ang pagkaulit, okay ra ang pagdumot, okay ra ang pagpakasala. Kay wala na nato nakita ang karakter o ang itsura sa gabuhat gid anak. But adto na gabi igsuon kay pakita gid sa Ginoo sa among isang itsura. Hadlok gyud kaayo ang itsura sa yawa. Wala may mas labaw nga kadukan ng Ginoo man. But kung physically igsuon, gwapa man tagwapo because dili man ta mahadlok sa matag usa nato. Bisan unsa ta ka natay mga ngilad na kinaiya tagsa-tagsa. But dili ta ka kahadlok sa itsura nato because liwat man ta sa Ginoo. Amen. Pero ang yawa igsuon kung makita nimo siya, makaingon jud ko na nagmata ko dito na gabi na murag ako gininhawa. Tuara akong ikaduha nga kana bitong heartbeat dito. Nara ko dani sa higaan na murag tuara nga heartbeat. Inana gid ko sa ko paginawa. Tungod sa akong kahingig sa akong kadlok sa iyo. Na akong heartbeat anak jud akong paginawa na ang mama tabang ma. Nag-inana jud ko na wala pagilain kauban mo sa balay sila blira. Kay sila toratanan sa kuan. Then gilid ko sa kadlok yun, kurot ko ang singot tanan. Parang katawagon ako na alas 2 na, nakatulong na to sila tanan. Yan, sika pag yun ang among kusina, sika pag yun to. Tingala ko kay natangtang na ang suga. As in, ngit yun kay sa akong kwarto, pasika ko, pero timra. Hindi ko pagkatulong sa hayag. Tapos, gipaw pag yun ang suga na, di man kong pamalong sa gawas, sa ako na kwarto. Pero nakita ginagawa, kanit-ngit sa gawas ba? Ako ginawa ka ng abot kita daw. Natingala kit si Ma'am Archel alas 2 sa gabi. Pagkapuntag na niya nabasa ng Ma'am, tabang Ma'am, i-pray ko Ma'am. B, anak ko, nag-chat ko sa ila. Buntag na nila nangabasa. Ingon sila, nag-chat ka gabi alas 2. Oh, yes Ma'am, share na ako ko. Because sa alas 2 kit sa gabi nadagwan ako. Pili si Isay o si Melody ang punteriya sa iwawa ko yun. Kaya nagpagkipadaplin na magit sila. Sa ako gid siya paingon. Because dito na gabi, so na-admit, naagid ko yung pagigangian sa Ginoo. Ano bang nagsubak ko niya? Nagtuman gid bitaw ko. Emotionally na ko'y gibati na gusto sa Ginoo niya. Wala nagkulang ang Ginoo sa pulong. Pero wala na akong gibuhian. Ako rin gid katulong na halak ka na. Dito na gabi, so until ang message ni Lord, hangtod di mo makita ang yawa, ang itsura sa yawa, isi-isihon ba din mo ang sala? Isi-isihon ba din mo ang sala? Pero sa diyan, nakita na ko siya, hadlok yun kaayo ang yawa. Ang itsura niya, ngilad yun kaayo ang iyang itsura. Tinuod yung itsura na gihukasan siya. Di ba, ningon sa Revelation natin? Ang yawa, ang kana si Lucifer, pinakaambungan, pinaka-bright, pinaka-gwapo na angel ni God. Pero since the day na sina siya sa Diyos, gihukasan siya sa iyahang kagwapo. Gihukasan siya sa Diyos. Gihukasan siya tanan sa Diyos sa iyang kagwapo. Gikan na to sa Ginoo, ginahad yun kayo ng itsura. Murag kasiga ang iyang mata nga, ginad nga pula nga, yung sungay, gapaw-paw, may suon, tapos nagabanipit, dito siya ng black, dito ang ulo na, mura dito siya ka ng, basta ginahagi kayo. Na nakaingon din ko, adto na gabi, akong gihimo, igsuon, wala ko na gihimo, gibalik din ako akong una-una, tanan sa saad sa Diyos akong kinabuhi. Kaya occupy magubuniya, kaya wala na ginakong gibuhi adto na sala. Adto na gabi, atong Monday sa gabi, nakikita sala nga, emotionally na ko sa na kumta na ako ba? Wala, magigamit ko sa Ginoo. Dito na ako kaya, Lord. Surrender, Lord. Magdaot yun kaya akong magpati. Wala din ako surrender. Ay no, kitang tanan pa kasi natin mga. Kaya wala may matago sa Ginoo. Ako gitong katulgan. Natingala kasi nato, before pa ito ng gabi, hubang ako manta sa gabi, parang kasi duwa ka gabi, ako itong katulgan na sala. Nawagin ako gisurrender sa Ginoo. And doon na gabi yung nagsuon, Lord, nagkurong naman ko, wala nang good choice. I am helpless, pero kapalo ko na ang Ginoo na ako. Doon na gabi. Gimata na ko akong mata,
nagluhod ko may igsuon, tagkuga mo anak pa ko dugan. Kay hyperon to di ako, apod na gina ako ginawa pa, so naging ko mga itabang, pero maluwi lang ko nila bli, kay Bruce pa yan niya, kapoy po kayo sila bli, na sa man naman yung nila bli po. Kaya wala ko lang hihimo, nag-pray na ko, na ako rin kitiklarar, tanan-tanan. At ubangan sa yawa, naging ako siya sa Psalms bitaw, God prepare meals in kanang bitaw sa atubangan sa akong mga kaaway. Katong sa Psalms ba, ang Diyos nag-andam siya o pagkaon atubangan sa akong mga kaaway. It means na every time atakihon ko, naa ang pulong sa Diyos kanunay, naandam na daan. Eh ako kitideclare, tubangan sa yawa karon dayon. Anak ko sa Diyos, di ko mahadlong nimo. Anak ko sa Diyos, gigugma ko sa Diyos. Ang akong sala karon dili mo determinar sa akong ugma kay ang akong identity naa sa Diyos. Di ko biyaan sa Diyos, dapik ang Diyos kanako. Gipasayron ako niya 2,000 years ako, gipakamantyan ako sa Diyos. Siya ako magpanantay, walay makulang kanako. Iya ko, bilong ko sa Ginoo. And ang iyang gugma, dili ko separate kanako, bilang sa akong mga sala. Daghan kay ko gideklarar nga saad sa Ginoo. Kita to igsuon asin, nawala kita na ng kanto. Nawala kita ng kalong, igsuon, nawala kita ng tanan kahadlok na akong nakita sa yawa. Nawala kita ng sainong, hindi kita yawa. Hindi hawa kita yawa. Ako kisang gideklarar na sinati na nako ang kaayo, yung gugma sa limod siya. Ang iyang gugma o kaayo, mag-uban ka na ako sa tanang adlaw sa akong kinabun. Ako ginagideklarar tanan. Kini yung sa Psalms. Giandaman ko ikaw pagkaon at ubangan sa imong mga kaaway. Dili po pasabot nga pagkaon physical igsoon. Pagkatos siya nga pulong igsoon, ako to siyang gitik nga katos siya nga gingon sa Ginoo. Every time atakihon ta sa yawa, andam kanunay ang pulong sa Ginoo. Dapit sa atong igsoon. Eh mo magini, tanan saad sa Ginoo. Na-bless ko ani sa pagpamalandong na ko ani, kupti ang saad sa Ginoo. Taniwala nga libutan na ta sa yawa, kupti gyud ang saad sa Ginoo. Kung sakit man na, remind yourself na nagsaad ang Ginoo, by His stripes we are healed. Iya ta kuhiok Diyos sa kinabuhi o kaayuhan. Bianhi siya ang kalibutan na for us to have an abundant life, my soul. Tanang gideklarar tubangan sa yawa. Isubay maginako na ni Mama. And ako Lord, isurrender na ginako ni nga pagmati Ginoo. Isurrender na ginako ni nga pagmati Lord. And I'll give up to say, no, hindi ko makigangi ni mo Lord. Ako to surrender na sala. And atubangan sa akong kahadlok dito nakita na ako ang yawa bitaw. Ako gideklarar tanan-tanan ang mga saad sa Ginoo sa akong kinabuhi. Hindi ko nimo ma-occupy. Hindi ko nimo madaog. Kinamo kayo ba nagsun dili na makamata. Daugon na sa kahadlok. That we are blessed ng mga anak sa Ginoo. Because adunay nagpuyo sa aton na dili naging mabugto. Greater is He that is in us that He has is in the world and so. And kana siya nga testimony. Gusto na ko ipaabot sa matag usa na sa bisan unsang kadautan ani nga kalibutan naagit tay mahimo kanunay. Because dili man ta na belong ani nga world, we belong to the presence of the Lord. Amen. How blessed nga very related yung tanan gikan sa Sunday school. Angtod karon ang pulong sa Ginoo na dili na ta belong ani nga kalibutan. Ingon dito siya nga ay mo katingala kung isalingkoy mo ani nga kalibutan. Gisalingkoy gani si Jesus because dili siya belong man sa kalibutan. Kitang tanan igsuon, we belong to the presence of the Lord. We do not belong to this world and so on. Kung naaman ta sa sitwasyon na palibutan ta sa sakit, sa sala, sa tentasyon, sa hagit ani nga kalibutan, napatay mahimo, magpakitabang ta sa Ginoo, salig ta, hugta na to niyang mga saad, buhato na to matarong bisan pa man wala na nagbuhat ang uban, inibaluon na to, na sa matag buhato na to, nakakita ang Ginoo. Maayo man no dautan, wala man na na-acknowledge sa tao, kung maayo man na, nakita na sa Ginoo ang Diyos yung umalos na to. Kung dautan man na igsuon, bisan wala pa na nakita sa tao, pero human kita sa Ginoo. Amen. Atong pagpakan ang kaayos sa tumbuhin ng Diyos na igsuon. Salamat